Person, Colonel Francel Margaret Padilla. Magandang umaga po, Colonel Padilla. Welcome po muli sa DWIZ Channel 23. Duro na sino po at Johnny Banyes, Colonel. Good morning po, Colonel Padilla. Magandang umaga, Sir John and Sir Drew. Magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Alright. Kamusta po ang ating sandatahang lakas ng Pilipinas, Colonel Padilla? Sir, sa ngayon, no, we are very, very busy po, no, dito sa ating mga humanitarian assistance and disaster response. Dito po, syempre po, no, hindi natin isasantabi, syempre, yung pong nangyari pong mga sakuna, ito pong nakaraang bagyo at ang earthquake po. Over and above that, sir, syempre, ang aming mission, patuloy pa rin po dito po sa West Philippine Sea at ang ating internal security operations at kung ano pa po, no, ang kinakaharap po ng ating bansa in terms of national security. Po. Sabi ba, Colonel, na on high moral ang ating mga sundalo sa kabila ng bulong-bulungan na may mangilan-ngilan na nagpaplano ng hindi maganda sa ating administrasyon, kontra sa ating administrasyon, Colonel Padilla? Opo, no, mataas po ang moral ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Kami naman po very well focused sa aming mission and patuloy po kami, sir, nagagampanan po ito. Alright, hindi po kasi maiwasan na after nung nangyaring September 21 ay talagang naging bulong-bulungan. Nung una na de-deny, pangalawa, bandang huli mismong inamin na ni AFP Chief General Romeo Browner na mukhang meron ilan ngang nagplano. Mangilan-ngilan o maliit na bahagi. Mga retirado umano. Yung iba, pero yung iba active. So ano na po ang update sa bulong-bulungan na ito, Colonel Padilla? So before pa po nga itong September 21, ang ating Chief of Staff po was really very confident po. He knew na wala po sa aming hanay ang makikinig po, no, sa ganitong panawagan. Kasi po sa ngayon, sir, no, we have reached that level of professionalism na po that we envision through our AFP transformation roadmap. Ibig sabihin, ang talagang solid na banggit niya mismo, maging ni Defense Secretary Gilbert Gibot Teodoro, na hindi dapat magpadala ang majority dun sa mga bulong-bulong sa mga sulsol. Oo, ilang maliit na puwersa sa loob mismo ng AFP. Madam Colonel? Opo, sir. Yes, sir. No? Natuto na po kasi tayo sa history. Ito naman pong mga talagang nasa top brass leaders natin, so to speak, sir. No? They've been there, no? They've seen EDSA 1, they were with the EDSA 2. They lived through ito, no? Ito pong mga nasa top leaders natin ngayon. 1986 and 1989, nakita po nila yon yung nangyari sa history. They were there. They know the cost po, no? And alam po natin na once the military intervenes, ito nga po, meron siyang setback sa ating bansa. And hindi po natin na gustong mangyari po ito ulit. Colonel, tukoy nyo na po ba kung sino yung sinasabing mangilan-ngilan na nagplano or nag-isip na gumawa ng pagtalikod sa kanilang sinumpang tungkulin, in particular sa administrasyon? Chief of Commander-in-Chief. Commander-in-Chief. Opo. Yes, no. Tukoy naman po natin ito. Sila po ay nag-request for an audience with our Chief of Staff and pinagbigyan po sila, no, during a time that there was an ongoing meeting with the Chief of Staff with his battle staff po. We heed their call po to seek audience and pinakinggan po natin itong kanilang mga hinaing. Pinag-uusapan po natin dyan, Colonel, active, ano? Kasi nung nakaraan, ang nangunguna, binabanggit, mga dating retirado na kinausap na rin naman ni Commander-in-Chief Marcos. Hindi po, sir. Retirado po itong mga to, sir. Okay. What about yung mga active? May lumutang na active, mama? Hindi po, sir, to. Clean year po ito ni Chief of Staff. Okay. Yung tinutukoy po nilang officer na kinausap daw po nila, si Chief of Staff po mismo. Okay. So, walang active Colonel? Yun po malinaw. Opo. Sa active naman, sir, we have to consider na we are also humans as soldiers. Entitled din po kami sa aming pananaw. Nakikita din po namin ang totoong nangyayari at ano po yung sitwasyon. And also we carry the same frustrations po. But living po, no, and embracing the uniformed life as a regimented life ng isang sundalo,
na-waive po namin itong karapatan namin to freedom of speech. And in-embrace po namin yung aming sinumpaang tungkulin na ang loyalties po namin is to the Constitution and to the flag. And therefore, alam po natin na meron pong mga democratic procedures that are in place. And ito po nga po yung pong hinaharap natin ngayon with all the investigations and all. So we must give that a chance po. Po, Colonel, meron pa hong susunod po na sinasabi nila mas malaki umanong kilos protesta by, tama no? November 30. November 30. Kamusta po ang monitoring po ninyo doon po sa isasagawa pong aktibidad na yan? Ayan po ay demonstrasyon kontra korupsyon. Yes or no? With that po, our systems are in place. Ang coordinations po natin with other agencies din po dito are very strong po, no? Again, this is the lead po dito ang PNP. And susuportahan po namin sila in terms of law enforcement po and peace and order po come this day po. Pero wala naman ho kayo ng mga namomonitor po ng mga threats inside or outside po sa bansa or let's say yung mga ibang mga grupo, Ibang diba? puwersa. Ibang puwersa. Wala ho ba kayo namomonitor na mga banta na ito po ay kumbaga maaring magamit or masingitan tayo, Colonel? Yes, sir. Pag mga ganito naman, sir, lahat naman po yan. Tinitignan po natin lahat ng anggulo and ano po, sir, no, lahat ng posibilidad. And in any eventuality, sir, rest assured po that we have contingency plans that are in place po. Well, medyo personal yung tanong ko. Ewan ko kung natanong ko na ito before. Kamag-anak niyo po ba si dating Brigadier General Restituto Padilla? Hindi po, sir. No relation po, sir. Si Robin? Si Senator Robin Padilla? Pag nakita po ko ni Sir Senator Robin, sir, tinatawag niya po akong insan, but wala po. Wow! Alright. Tagalang, Anyway. parang Okay, pinatagaan ko lang kasi medyo mabigat ang usapin. marami kayong trabaho ngayon. Wala po bang lumapit na director o producer sa inyo? Para seriously speaking, ma'am, kasi hindi natin maiwasan, ako sa tinagal-tagal kong nasa field before, na pag kami mga malawakang kilos protesta, normally yan, PNP lang ang PNP, yes, gumagalaw dyan eh. Pero nung nakaraan, September 21, nagulat ako dahil pati AFP, gumalaw. May augmenting force pa kayo. So, hindi maiwasan na mag-isip talaga na baka may nararamdaman ng AFP na hindi nararamdaman ng PNP or may mas malaking dapat na bantayan kaya kinailangan gumalaw ng AFP. Tama po ba yung malikot na isipan ko, Colonel Padilla? Ay, clarify ko po yan, sir, no? Kapag naman po talagang may mga malawakang ganapan, sir, talaga naman pong nagmo-mobilize ang AFP. Case in point, sir, like may SONA. Di ba po, sir, ang tinitingnan din natin dyan, or possible rally. Andyan din po ang AFP, sir, to assist the PNP po. Ganyan din po ang ating mga election and other instances po na pagka naman talaga, sir, meron po tayong namomonitor na ganyan, at tulong-tulong naman po tayo dyan. Hinahalin-hinan po natin ang PNP po in terms of law enforcement po. And peace and order. Apo, Colonel, baka meron pa ako yung mga karagdagan pang panawagan and of course yung efforts po ng AFP sa pagtulong, pagsaklolo po sa ating po mga kababayan na silanta po ng kalamidad, magkakasunod po na bagyo at syempre yung lindol po dyan sa Cebu. Baka meron ho kayong mga nais pa hong iparating or mga gusto po ninyo mga karagdagan pang mga hiling o panawagan sa ating mga kababayan. Yes, sir, no? Ito nga po, itong usapin na ito, we believe po na iintindihan po natin, no, na iintindihan po natin ang concern ng ating mga kababayan sa mga issue na to. And we want to share to let you know po that we share the same concern. But we believe po na military intervention po, hindi po ito ang solusyon. In fact, ang ating presidente mismo po ang nagtatawag para po sa accountability, no? And ang tinitingnan po natin, ang AFP po, we stand
in this fight. And nagpatulong na po si Secretary Dizon po dito na ang gusto po natin i-clarify dito, 'di ba napakalawak po nitong mga ini-inspeksyon. Nandiyan po yung AFP, tumutulong po tayo para po makita tong mga projects na to, nagbibigay po tayo ng reports about this. So meron pong role talaga na ginagampanan ng AFP but through legal processes po. And we don't fight corruption with guns, we fight it through governance po. With all this po, harapin natin ito ngayon, yung hamon na pagbangon natin no sa mga sakuna na ito. Rest assured that the Armed Forces of the Philippines will be here po for national security, ito pong humanitarian disaster response. Katulong niyo po kami and katuwang niyo po kami para dito po. Alright.